Welcome to our Hana Filipino worship. Rizzo. Welcome sa ating Filipino Hana Worship. Let's read the Word of God. 1 Samuel chapter 18, verse 8 to 16. Basahin natin ang salita na makikita sa unang Samuel 18 hanggang 16. I'm going to read from 8 to 16. Basahin natin ng sabay-sabay. It says, And Saul was very angry, and this is saying displeased him. Hindi nagustuhan ni Saul ang He said, They sinasabi sa ascribed to awit. David Labis na 10,000, itong ikakalit and at to sinabi me they niya, have ascribed ang thousands, sinasabi nilang and one more came. 10,000 ang He pinatay ni had but the David kingdom. at ako'y And libo-libo so I, lamang. David, from Kulang the na day lamang na on, siya'y the kilalanin next nilang day, a hari. harmful spirit At from mula God noon ay rushed naging upon masama Saul, ang kanyang and he pagtingin kay raved David. within his house while David Kinabukasan, was si playing Saul the ay muling Ari. pinagbala ng masamang The espiritu day at Saul naging had his parang spear in baliw. his hand. Kaya And tinugtog Saul ni heard David the ang spear, kanyang for alpa he thought, tulad ng I'll ginagawa pin niya David to the araw-araw. wall. Hawak David noon ni Saul evaded ang him kanyang twice. sibat Saul was at 2 afraid of beses David niyang because the sinibat si Lord was David with him, sapagkat but gusto had niya departed itong from patayin. Saul. Ngunit So Saul parehong removed him nangalagan from ni the David. presence and made him Si commander Saul of ay 1,000, natakot kay David and he went sapagkat out si and David came na ang before the pinapatnubay people. ni Yahweh And at David hindi had na siya. successes in Kaya all the parehong kaayos undertakings, for kanya, the Lord ginawa niya was itong with pinuno him. ng 1,000 And kawan. when Saul saw that he Pinangunahan ni had David great ang kanyang mga success, he tauhan stood at in the anuman ang fearful kanyang gawin ay awe of him. natatumbay siya sa But all sapagkat Israel and Judah loved pinapatubayan David, siya for ni he went Yahweh. out and Dahil came dito in lalong natakot before sa them. kanya si Saul. Sa kabilang dako si David ay lalong napamahal sa buong Israel at Judah dahil sa kanyang matagumpay na pamumuno. Amen. Amen. Today's word title is The Blessing That Must Continue. Ang pamagat ng iyon ay ang pagpapala ng Diyos na dapat magpatuloy. Before we start our message, we need to ask ourselves very important questions. Bago natin umpisahan ang mensaheng ito, dapat nating tanungin ang ating mga sarili ng mga napaka-importanting tanong. The first question is, what are the blessings that must continue? Ang unang tanong ay ano ang biyaya na dapat magpatuloy? And the second question is, what are blessings then? Ang pangalawang tanong naman, ano ba ang biyaya? We all have different opinions about blessings. Pagkat meron tayong iba't ibang opinyon sa salitang biyaya. But we need to go more than just blessings. We need to ask ourselves, what is God's blessing? Ngunit mas dapat pa nating itanong, ano ba ang biyaya ng Diyos? And with these three questions, then we need to come to a conclusion. What must be continued then? At sa tatlong tanong na ito, dapat magkaroon tayo ng konklusyon, ano ba ang dapat na magpatuloy? Undoubtedly, the blessings of God must continue it. Ang hindi natin maikakaila na ang mga biyaya ng Diyos ay tunay niyang gagawin na mapagpatuloy. But why is it leaving this mission to us to relate it to our next generation? Ngunit bakit ito binigay na misyon sa atin ng Diyos? Because we have inherit His possessions too. Pagkat tayo ay naging mga tagapagmana na ng mga bagay ng Diyos. That's why today's reading is about Saul's faith. Kaya ang binasa natin ngayon ay patungkol sa pananampalataya ni Saul. What is Saul's faith? Ano ang pananampalataya ni Saul? First of all, he is from the Benjamin tribe, Unang-una, siya ay galing sa tribo ni Benjamin. the smallest tribe from Israel. At ito ang pinakamaliit na tribo sa buong Israel. And that had become the color of his faith. At iyon ang naging kulay ng kanyang pananampalataya. What is color of the faith? Ano ba ang ibig sabihin ng kulay ng pananampalataya? What does it mean? Ano ang ibig sabihin nito? Does gospel has faith? Does gospel has color? Faith has color? Ibig sabihin ba na ang gospel ay may kulay at ang pananampalataya ay may kulay? It's another way to say what is the essence of faith? Ito ay ibang gamit na salita na pwede nating sabihin kahalagahan ng pananampalataya. What is the main thing that takes place in this person's faith? Ano ang pinaka-sentrong bagay na nangyayari sa pananampalataya ng taong ito? And we read today that Saul had jealousy over David. At sa binasa natin ngayon, nakita natin na si Saul ay nagsiselos kay David. And envy him. At siya ay merong kinaiinggitan kay David. When
David defeated Goliath, the people were praising more David than Saul. Nung tinalo ni David si Goliath, sila ay pinupuri nila si David kaysa kay Haring Saul. How do you feel when your sister or brother in faith is living better than you? Ano ang nararamdaman nyo kung nakikita nyo ang inyong mga kapatid sa pananampalataya na sila ay mas namumuhay ng mas maayos kaysa sayo? In Korean, we say 배 아프다, which is my stomach hurts. Kung sa mga Koreano, ang sinasabi nila ay sumasakit ang tiyan ko pag nakikita kong mas mabuti ang iba. Is there that kind of culture in Philippines? Meron bang ganitong kalagayan din o kultura ang Pilipinas? Right, there is, right. Meron, di ba? In Latin America, when a family, not from their family, another family, if a person has success, do you know what they say? Alam nyo ba sa Latin America, kung merong isang tao na hindi nila kamag-anak na nagkaroon ng katagumpayan, alam nyo ba kung anong sinasabi nila? First they say, that drug addict. They say like this. Sinasabi nila na, ang taong yan ay gumagawa ng droga. He probably sold drugs, that's why he's successful. Siya siguro ay nakapagbenta ng droga, kaya siya ay matagumpay. Even in the worldly things, people don't like when someone else is going better than you. Kung titingnan natin sa mundo, kung may isang tao na mas nakakataas kaysa sayo, nagtagumpay kaysa sayo, hindi natin ito gusto. But this is not just that point. Pero hindi lamang ito patungkol sa pisikal. He's forgetting what God is doing in his life. Ngunit nakakalimutan ni Saul kung ano ang ginawa ng Diyos para sa buhay niya. God didn't want, and he doesn't have a plan to throw away Saul. Hindi plinano ng Diyos na itapon na lamang si Haring Saul. Who raised Saul? Sino ang pumili kay Haring Saul? God raised Saul. Ang Diyos mismo ang pumili kay Haring Saul. Even the people want it. At, Was God who raised. at ginusto ng mga tao na siya ay maging hari at siya ay pinili ng Diyos na maging hari. But he fell into jealousy and envy because his faith was not only the covenant. Ngunit siya ay nahulog sa pagsiselos at inggit dahil siya ay hindi nasa loob ng tunay na pananampalataya. And also, what kind of faith did he have? At ano pa ang mayroong pananampalataya na mayroon si Haring Saul? Heart of inferiority. Ang puso na palaging tumitingin sa kung ano ang meron ang iba. He started to compare his life with David. At ngayon, nag-umpisa siyang ikumpara ang kanyang buhay laban kay David. He thought, what if David takes my throne? Iniisip niya, ano ang mangyayari kung kunin ni David ang aking trono? I always tell our ministers and co-workers, do not compare your answers to others. Lagi kong sinasabi sa ating mga manggagawa dito sa simbahan na wag mong ikumpara ang sagot na iyong natatanggap laban sa mga sagot na natatanggap ng iba. Because God gives answer for that person. Doesn't matter if that person is earlier or later in their period of God's work. Pagkat binibigay ng Diyos ang sagot sa taong iyan at hindi ito nakadepende kung siya ay mas maaga or mas nahuli sa pananampalataya o sa oras ng paggawa ng Diyos. There's no need to compare. Walang puwang ang magkumpara. And what happened to Saul's faith when he started to have this kind of heart? At ano ang nangyari sa pananampalataya ni Saul nung nagkaroon siya ng ganitong klaseng puso? Wrong motives start to arise in their life. Ang mga maling motibo ang ngayon ay lumalabas sa kanyang puso. Have you seen people in church having wrong motives? May nakita na ba kayo sa simbahan na mayroon mga iba't ibang maling motibo? A lot, right? Marami. But
that didn't started just because they wanted to be here. Ngunit hindi ito nagsimula dahil gusto nilang mapunta dito. It started where? In this. Saan ito nagsimula? Dito, sa And that kahalagahan gave ng him jealousy, pananampalataya. envy, and heart of inferiority. At makikita natin doon na pumapasok ang pagsiselos at ang inggit at ang puso na laging nagkukumpara sa iba. I'm not saying you should not have any motives. You need to have gospel-centered motive. Hindi ko sinasabi na huwag kayong magkaroon ng kahit anong motibo. Ang gusto kong sabihin na ang inyong motibo ay dapat nakasentro sa gospel. But look what happens now. At tingnan natin kung anong nangyari ngayon. In Saul's heart, hatred came. At sa puso ni Saul ay dumating ang pagkagalit. And conflict arise in him. At ang pagkakaroon ng pag-aaway ay lumabas sa kanya. You should not be surprised when people in church act this way. Hindi tayo dapat masurpresa kung ang mga tao sa simbahan ay ganito ang ginagawa. But we're always surprised how someone from church can act this way. Ngunit minsan, pag tinitingnan natin ang mga tao sa simbahan at nagagawa nila ito, tinatanong natin, paano nila ito nagagawa na nasa simbahan sila? That's why the second thing I always tell the coworkers, don't be surprised. Kaya sinasabi ko rin sa ating mga nagtatrabaho sa simbahan na huwag kayong masurpresa. What is inside is shown. Pagkat kung ano ang nasa iyong loob, siya ang lalabas. And what did Saul do? He threw 2 spears to David. At sinabi na pinana niya ng 2 beses si David. Scary, right? At yun ay You nakakatakot. should never use your words to kill someone. Wag na wag nating gagamitin ang ating mga salita upang patayin You should ang never ibang tao. hurt someone with word. Wag na wag nating gamitin ang ating salita upang makapanakit ng iba. Rather, speak the word, Ang dapat nating gawin ay sabihin ang salita, the word of God. ang salita ng Diyos. If you don't do this, then you will also fall into the same section. Pagkat kung hindi natin ito gawin, tayo din ay mahuhulog sa nangyari ng katulad kay Saul. And what happened to Saul? At ano pa ang nangyari kay Saul? He was consumed by what mentality? A victim mentality. At ngayon, siya ay tunay na nasakop ng mentalidad na siya ay isang biktima. He starts to victimize himself. At naiisip niya ngayon na siya ay isang biktima. I have no fault. I have done nothing wrong. Iniisip niya na wala akong ginawang masama, wala akong ginawang pagkakamali. It is that person's fault. Ito ay dahil sa taong iyon. Saul was falling into this. Si Saul ay nahulog dito. And what happened? What is the result of having this kind of faith? At ano ang naging resulta ng ganitong pananampalataya? Satan starts to intervene in his heart. Ngayon si Satanas ay nag-umpisang gumawa sa puso ni Saul. Verse 10. Kung titingnan natin, binasa natin sa And when verse 10. Satan starts to intervene, what happens? At nung si Satanas ay nagsimulang kumilos, ano ang nangyari? Really, Genesis chapter 3 is now everything, and you are being influenced by Genesis 3. Kung titingnan natin ang nangyari sa Genesis 3, ito na ang magiging resulta at ang ikaw ay mapapaloob na sa Genesis 3 na ito. And also, the result was a childish faith. At ano pa ang naging resulta? Ang pananampalataya na parang isang sanggol. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Kung titingnan natin sa unang Korinto 3, 1-3. They cannot eat solid food anymore. Hindi nila kayang kumain ng buong pagkain. Imagine if I'm so grown up, but I still want breast milk. Kung iisipin natin na ikaw ay isang malaking tao na, ngunit ang gusto mong kainin ay ang gatas pa rin ng ina. That's very weird, right? Ito ay hindi magandang bagay. But people that has childish faith, they want to drink
milk, even though they're all grown-ups. Ngunit ang mga tao na mayroong pananampalataya na parang isang sanggol, ang gusto nilang gawin ay uminom pa rin ng gatas ng ina. But a childish faith is not just not be able to know God's plan, but they cannot hear the word of God. Ngunit ang ibig sabihin ng pananampalataya na parang isang sanggol, hindi nila kayang marinig ang salita ng Diyos. They always receive wounds. At lagi nilang natatanggap ang mga sugat. They really easily misunderstand everything. At mabilis nilang ang mga bagay-bagay ay magkaroon ng ibang pagkaintindi. And they always live in constant conflict. At sila ay parang nasa loob lagi ng pakikipaglaban. And what is the result, the third result that happened to Saul's life? At ano pa ang naging pangatlong resulta ng nangyari sa buhay ni Haring Saul? This is one of the most sad things. God cannot entrust His things to him. Ang lungkot na bagay, hindi na maipagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga bagay kay Haring Saul. I always say, the greatest blessing is to be used by God. Lagi kong sinasabi na ang pinakadakilang biyaya ay ang magamit ng Diyos. Being entrusted for His works. Na ikaw ay mapagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga gawain. Not because we're capable, because we have the faith that we can take this to really see God's fulfillment. Hindi dahil tayo ay may abilidad, ngunit nakikita ng Diyos na kaya nating gawin ito, na magawa ito. And what happens when we have this kind of faith? At ano pa ang mangyayari kung mayroon tayong pananampalataya na katulad ni Saul? Even though I don't want to, but I'm used to hinder the gospel. Kahit ayokong gawin, ngunit ako ay nagiging parang balakid laban sa gospel. I've seen too much of this. At marami na akong nakita ng mga ganito. But they say, I'm doing this for justice. Ngunit sinasabi nila na ito ay para sa hustisya. And I want to ask, whose justice? At sinasabi ko sa kanila, anong ibig sabihin ng hustisya? If you Ang sinasabi nila. dig deeper is His justice. Ang gusto lang nilang ibigay ang kanilang hustisya. We are no one to really claim that we are better than others, actually. Kung titingnan nating mabuti, hindi tayo mas mabuti kaysa sa iba. If we are all in front of God, actually we are just the same. Sa harap ng Diyos, tayo ay magkakatulad lamang. But people are acting like God nowadays, saying who's right, who's wrong. Ngunit ang mga tao ngayon ay gusto nilang parang sila ang maging Diyos na alam nila kung sino ang tama o sino ang mali. Our standard should not be that. Ito ay hindi dapat maging basihan para sa atin. Our standard is, if it's God's will, then I will take it. Ang dapat nating maging basihan ay kung ito ay kagustuhan ng Diyos, ito ay aking kukunin. If it's God's gospel, I will take that. Kung ito ay ang gospel na galing sa Diyos, ito ay aking tatanggapin. Seems wrong at that moment or seems right at that moment, doesn't matter. Hindi mahalaga kung ito ay matama sa oras na yon o ito ay mali sa oras na iyan, hindi ito mahalaga. My center is to remain in the gospel. Ang aking sentro ay dapat ako ay makapanatili sa loob ng gospel. But I don't know, I think that's too hard, right? I don't know what you think. Ngunit sa tingin ko, parang ito ay mahirap. But look at this. When this person starts to have this journey of conflict, now this problem becomes a spiritual problem. Ngunit kung ang isang tao ay nagpatuloy sa paglalakbay sa komplikadong paglalakbay na ito, ngayon makikita natin ang espiritual na problema na lumalabas. Something that it cannot be turned back, to the point that you cannot turn it back. At kung titingnan natin, hindi na tayo makawala dito sa espiritual na problemang ito. And experience great failure. At ngayon, ang ating mararanasan ay isang napakadakilang pagbagsak. How did Saul finish his life? Paano nagtapos ang buhay ni Saul? He took his own life. Siya ay nagpakamatay. That's too sad. He's king. Ito ay nakakalungkot. Siya ay isang hari, ngunit nagawa niya iyon.
Usually, in wars in that time, they don't take kings. They don't kill kings. Kung noon sa oras nila, hindi nila sa isang gera, hindi nila ginagalaw ang hari. They take kings as captives. Hindi nila pinapatay ang hari, ngunit dinadala nila ang hari upang maging mga alipin. But Saul cannot accept or receive that he would take him captive because that's his faith. Ngunit hindi matanggap ni Saul na siya ay mabitbit o madala bilang isang alipin. That's why he asked his servant to kill him. Kaya sinabi niya sa kanyang alipin na patayin na lamang siya. But the servant said, I cannot do that. Ngunit sinabi ng alipin na hindi niya kayang gawin iyon. That's why Saul took his own sword and killed himself. Kaya ang ginawa ni Saul ay siya na mismo ang tumusok sa kanyang sarili gamit ang espada. If he did not have this faith, he would have claimed and shout out for God's mercy. Kung wala siya sa ganitong pananampalataya, ang dapat niyang ginawa ay tumawag siya sa Diyos at humingi ng tulong sa Diyos. And God would deliver him from the enemies. At tunay na gagawin ng Diyos ay ililigtas si Saul laban sa kanyang mga kaaway. But his faith become the enemy now for him. Ngunit ang naging tunay na kalaban sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. That's why quickly we need to have healing from this. Kaya ang dapat na mangyari sa atin ay tunay na magkaroon ng tunay na kagalingan. How can you receive healing? Paano ka makakatanggap ng kagalingan? You need to enter in the Word. Dapat ikaw ay pumasok sa loob ng salita. You need to now pray within the gospel. Ikaw ay dapat manalangin sa loob ng gospel. This is the only way to have true healing. Ito ang tanging paraan upang magkaroon ng tunay na kagalingan. And you need to learn the ways to digest any word in your life. At dapat matuto tayo ng paraan upang ang salitang ito ay tunay na ating mapasa atin ng tunay. Sometimes it's hard to digest some parts of the scripture, right? Minsan, mahirap maintindihan ang mga bawat parte ng salita ng Diyos. But that's not the digest of the word. Ngunit hindi ito ang ibig sabihin ng pag-intindi ng salita. Because if you learn a little bit more of the Bible and you see the materials and the knowledge, you can understand that event. Pagkat kung titingnan natin ang Biblia at pag-aaralan natin ito, makikita natin na naiintindihan naman natin ang salita. But when I say digest any word means no matter what situation you are, what is God's sovereignty? Ngunit ang ibig kong sabihin na tunawin ang salita ng Diyos ay nasa anong sitwasyon ka man, dapat mong makita kung ano ang paghahari ng Diyos. That's why it's not about being able to just take it and okay, done. Kaya hindi ito ibig sabihin na tanggapin ko at tapos na. It's really knowing that He is sovereign over everything. Ang dapat nating malaman na ang Diyos ay ang tunay na may kontrol at paghahari ng lahat. But today we receive the answer, Ephesians chapter 4:13. Ngunit sa araw na ito ay natanggap natin ang sagot na makikita sa Epeso 4:13. How am I able to digest any word? Paano ko ba tunay na maiintindihan ang bawat salita? You need fullness, he says. Ang sinabi ay dapat tayong tunay na mapuspos Of who? ng ano? Of Christ. Ni Kristo. That's why only Christ is the only message that can allow us to digest any word. Kaya't ang tanging si Kristo ang mensahe na ang siyang tunay na makakapag-lead sa atin na maintindihan ang salita. Let's look at it and let's read it and confirm with our own eyes in Ephesians chapter 4 verse 13. Basahin natin ang nasa Efeso 4:13.
It says like this. I'm going to read it and then Tagalog can be read it. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, who is Christ, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Sinasabi, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. And 14 says, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilinlang. Are you living an ups and down faith? Kayo ba ay namumuhay ng pananampalataya na minsan ay nasa taas, minsan What does naman ay that nasa mean? baba? Ano ang ibig sabihin? You don't believe that only Christ is everything. Hindi nyo pa pinapaniwalaan na si Kristo ang lahat-lahat. Because the only way to be full in fullness, or fullness can also be presented as sanctified, is only through Christ. Pagkat ang paraan upang tayo ay maging ganap ay sa pamamagitan lamang ni That's why you Kristo. say you're sanctified in Christ. For sanctification is the process of going deeper in Christ. Kaya't ang sinasabi na sanctification ay ang tayo ay maging tunay na malalim sa loob ni Kristo. That's why make Christ your background. Kaya't dapat ang ating maging background ay si Kristo. Don't let people say this is your background. Huwag nating hayaan na ang mga tao ang magdikta kung ano ang dapat nating maging background. Don't let Satan put other standards that is not the gospel in your life. At huwag nating hayaan si Satanas na maglagay sa ating buhay ng mga basihan na hindi ang gospel. Why? Bakit? Because God wants to use you for His great works. Pagkat ang nais ng Diyos ay tunay na gamitin ka para sa kanyang dakilang mga gawain. He wants to entrust His works to you. At gusto niya na ang kanyang mga gawain ay ipamahala sa iyo, na ikaw ang maging tagapamahala So ng what is mga the gawain niya. conclusion for today? At ano ang konklusyon natin sa araw na to? All answers and blessings stars where in the Word. Na ang lahat ng sagot at biyaya ay nagsisimula sa salita. God's plan also is inside where? Inside the Word. At ang plano ng Diyos ay nasa loob ng kanyang salita. As you discover it, you start to hold on to it and enjoy it. At kung ito ay maumpisahan mong madiskubrihan, ikaw ay tunay na panghahawakan mo ito. That's why Emmanuel, God with me, is the greatest answer you can have in your life. Kaya't ang Emmanuel o ang Diyos na kasama ko ang tunay na pinakadakilang biyaya para sa buhay mo. I read the forum of Myla, and people, they have no idea what is the gospel. Nabasa ko ang binahagi na forum ni Myla at sinabi niya na ang mga tao, wala silang kahit na anong idea patungkol sa gospel. They have gone to church. Pumunta sila ng simbahan, They went to Catholic church too. pumunta sila ng Katoliko They've tried many religions, at iba't ibang relihiyon. but they don't know anything. Ngunit wala silang alam na kahit ano. So the greatest problems in Philippines is a spiritual problem. Kaya ang pinaka malalang problema ng Pilipinas ay ang espiritual na problema. What kind of spiritual problem? Anong espiritual na problema? Everything is mixed, Ang lahat ay nagkahalo-halo and different power is rising. at iba't ibang kapangyarihan ang umaangat. That power is confusion. At ang kapangyarihan iyon ay nagiging dahilan na tayo ay nalilito. And in confusion is darkness. At sa pagkalito, ito ay nasa loob ng kadiliman. In darkness is void At sa loob ng kadiliman, ito ay kawalan. and emptiness. At wala
ito ay sinasabi na walang laman. That's why when I say you are so blessed that you now understand that only Christ is the only message. Kaya pag sinabi ko sa iyo na ikaw ay tunay na pinagpala, ibig sabihin na iintindihan mo na si Kristo ang tanging mensahe. But until we don't see the field that is dying, we really take for granted the greatest blessing to be able to listen and believe in Christ. Ngunit kung hindi pa natin nakikita ang nakapaligid sa atin na ang lahat ay namamatay, hindi natin maiintindihan na tanging si Kristo ang tanging kailangan. So what conclusion do we need to have after looking at all these things that we see is hopeless, right? Kaya ano ang dapat na maging konklusyon natin para pagkatapos nating makita ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon na parang wala nang kahit na anong pag-asa? I would say, and I see your life, if God raised you, God has also people like you prepare in the field. Ang nakikita ko, kung ikaw ay itinatag ng Diyos, merong mga tao ring nakahanda ngayon sa bawat field na itatatag o gagamitin din ng Diyos. And one person like her, how many people listen to the gospel? At sa pamamagitan niya, ni Myla na isang tao, ilang tao ang nakarinig ng gospel. And what kind of gospel? At anong klase ng gospel iyon? Do you understand the importance of one person? Naiintindihan niyo ba ang kahalagahan ng isang tao? It's so important, right? Ito ay napakahalaga. But if you cannot see this as word evangelization, then you'll be tired in the process of Philippines evangelization. Ngunit kung hindi natin ito makikita, tayo ay sa proseso ng ginagawa ng Diyos sa magawa ang ebanghelisasyon sa Pilipinas, tayo ay mapapagod. Like also Riza is here too. At nandito rin si Riza, She gave her forum too. at I siya rin read ay nag-share ng kanyang forum. This miracle. Ito ay maisasabi nating isang mirakulo. But you know what is the greatest miracle? Ngunit alam niyo ba kung ano ang pinakadakilang mirakulo? That God is changing your mind. Na binabago ng Diyos ang iyong isip. You know, that's the hardest thing when you meet foreigners and you're ministering foreigners or any kind of person, I mean. Ito ang napakahirap na bagay kung nakakatagpo natin ang mga galing ng ibang bansa, nakikipagkita tayo sa kanila. So hard to change our minds. Napakahirap na baguhin ang kanilang mga isip. But God is changing our minds, right? Ngunit nakikita natin na binabago ng Diyos ang ating mga isip. Then I always, when that time comes, just discard your things quickly. Quickly. Kaya lagi kong sinasabi na pag dumating ang oras na yan, ang dapat mong gawin ay tunay na itapon ang lahat ng mga nasa sayo. So this gospel becomes a very solid platform for you now. Upang ang gospel ang siyang maging tunay na matibay na tungtungan para sa'yo. Don't leave termites like Riza one time shared. Huwag kang mag-iwan ng mga anay sa loob mo. But we leave termites and we're growing. Ngunit ang ginagawa natin ay may natitira pang mga anay at tayo ay lumalaki. And also, by God's grace, our Philippine team was able to meet important people during Chuseok time, right? At sa grasya ng Diyos, ang ating Philippine team ay nagkaroon ng napakagandang oras upang makatagpo ang mga mahahalagang Pilipino noong Chuseok. So after the whole entire week, 2 days, the next day, what did I do? It was all by myself, really asking God, are you pleased? At
Para sa akin, ang ginawa ko, pagkatapos ng buong linggo, ng 2 araw na training, ako ay tunay na nakipag-usap sa Diyos at tinanong ko ang Diyos kung siya ba talaga ay nalugod sa aming ginawa. Is this what you want? Ito ba ang tunay na kagustuhan mo, Panginoon? If this is what you want, send the disciple. Kung ito ang tunay na kagustuhan mo, Panginoon, ipadala mo po ang mga disipulo. And I saw that it was so important because when I asked our Filipinos brothers and sisters, can we say Philippines? Do you know what they say? At ito ay napakahalaga dahil nung tinanong ko ang mga kapatid nating mga Pilipino kung kaya nyo bang maisalba ang Pilipinas. Alam nyo ba kung ano yung sinabi nila? They say, no. Sinabi nila, hindi. Impossible. Ito ay imposible. When I heard that, I said, it is true. We cannot save Philippines. Nung narinig ko iyon, tama ang sinabi nila. Hindi natin kayang masalba ang Pilipinas. But God has a plan for Philippines. Ngunit ang Diyos ay may plano para sa Pilipinas. And that person that sees that, God will work through his life, right? At ang taong nakakakita noon, siya ang gagamitin ng Diyos. So I also rethink everything again about saving a country. Kaya ako, pinag-isipan ko ulit ang patungkol sa pagsalba sa isang nasyon. Because we are used to say, can you say Philippines? Yes, Pastor. Pagkat lagi nating sinasabi na, kaya mo bang maisalba ang Pilipinas? Opo, Amen. kailangan. Amen, kaya amen, right? At sinasabi natin na, amen. But in my kaya. heart, it's impossible. Ngunit sa ating mga puso, nandoon ang imposible na But these magawa people yun. say right away, no. Pero yung mga taong nakausap ko, sa mga Pilipino, sabi nila, hindi. That means gospel must be the primary thing in their life now. Ibig sabihin na dapat ang gospel ang maging tunay na primerong bagay sa kanilang mga buhay. Remember the title. Tingnan natin ulit ang pamagat. God's blessing must continue. Ang biyaya ng Diyos ay dapat magpatuloy. Don't have this faith. Huwag tayong magkaroon ng ganitong pananampalataya. Somehow we are acquiring this kind of faith right now. Ngunit Somehow. nakikita natin na ito ang nagiging pananampalataya na meron tayo ngayon. We should not have the result of not being used by God. At dapat hindi natin maging resulta para sa atin na hindi tayo magamit ng Diyos. Enter in God's healing today. Dapat tayong tunay na pumasok ngayon sa pagpapagaling ng Diyos. For that, you must enter in the Word. At para doon, dapat tayong pumasok sa loob ng salita. Pray with the gospel. At tayo ay manalangin gamit ang gospel. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for everything you have done for us so we can hear only the gospel. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo po para sa amin upang mapakinggan namin ang gospel. We don't understand everything, but you have given us faith to believe in your evangelization. Hindi namin naiintindihan ang lahat, ngunit binibigyan mo po kami ng pananampalataya upang tunay naming paniwalaan ang ginagawa mo pong paggawa ng ebanghelisasyon. God, you want to continue these blessings in our life so we can be witnesses of only Christ. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mong ginagawa ang paggawang ito sa aming buhay upang kami ay maging saksi ng tanging kay Kristo. Give us grace so we can have healing in our hearts and mind with your word. Bigyan mo po kami ng grasya upang tunay na magkaroon ng kagalingan ang aming mga puso, ang aming mga isip sa loob ng iyong salita. You yourself take away all these things that are not the faith that we must have for our life. At tunay na tanggalin mo, Panginoon, ang mga bagay na mayroon kami na dapat tanggalin sa aming mga buhay. We want to be the people that has the faith that David had when he was in the wilderness. Gusto namin, Panginoon, na magkaroon kami ng pananampalataya na tulad ni David nung siya ay nasa ilang. By God's grace, who is the solution for all problems, by the unending love of our Father God, by the guidance, the filling, and the indwelling of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos
who are holding on to a word today, knowing that this is the only way to have true healing. And also those who are listening online, not being able to be physically worshiping, but spiritually worshiping you in spirit and truth, be upon them now and forever. Amen. Amen. Thank you very much. 감사합니다.